Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kapayapaan at pagpapala ay mapasa ating lahat, lalo na sa mga taga-subaybay at taga-tangkilik ng ating YouTube channel. Walang iba kundi ang Safety and Beyond. At naway itong ibahagi na naman natin na kunting kaalaman patungkol sa safety ay mapulutan natin ng aral ito. So salute sa lahat ng mga safety advocate, lalo na mga Filipino safety advocate at yung mga aspirant natin na nais magiging safety, okay, or nais pasukin ang safety. So ang i-discuss natin mga kaibigan, mga kakampi, mga kasafety is regarding sa hydrogen sulfide. Alam ba natin yung hydrogen sulfide or H2S na tinatawag natin ay ito yung one of the deadliest gases or toxic gases? So paano natin malalaman ito? At saan commonly natin ito ma-encounter? So dapat malalaman natin ito. Napaka-importante ito lalo na sa mga safety advocate na nasa Pilipinas na hindi pa nakapagtrabaho sa, lalo na dito sa Middle East, which is common ito. Prone tayo sa mga ganito, lalo na kapag nagtrabaho kayo sa mga oil and gas or mga chemical plant na ma-involve kayo sa mga construction site or lalo na sa mga existing plant or pipeline corridor. Mamaya i-discuss natin. So alamin muna natin kung ano ba ang pagkatao yun, yung hydrogen sulfide, yung pagkatao talaga, no? So alamin natin kung ano ba itong hydrogen sulfide. Okay, when we say hydrogen sulfide, okay, this is extremely toxic gas that is colorless. Hindi natin ito makikita. Flammable, heavier than air, okay, and soluble in water, and has the smell like a rotten eggs at lower concentration. Kahit pa lower concentration, maamoy talaga natin na itong H2S o hydrogen sulfide smell like a rotten eggs. Okay? And at higher concentration of H2S can deaden your sense of smell. Maaring mamatay or ma-stop yung sense of smelling mo kapag naamoy mo ito with the average or concentration of H2S gases. Okay? So ano pa? Paano ba na-form itong hydrogen sulfide? Okay? H2S a byproduct form when organic matter decays. Okay? Ano ba ibig sabihin ng organic decays? Ito yung mga organism including some bacteria, fungi, saprophytic plants, and lower animals utilize remains of once living tissues as a source of nutrition. So dito ito nagpo-form ang hydrogen sulfide, lalo na yung mga mix na mga galing sa mga industrial areas and manufacturing. So ito yun yung hydrogen sulfide, nag-generate siya, and it is commonly byproduct of industrial area and manufacturing processes. So dyan natin ma-encounter ito kalimitan. What else? How is hydrogen sulfide formed? Hydrogen sulfide is formed under the low oxygen conditions when the sufficient amount of sulfur and bacteria are present. So mag-form yan, yung H2S can be formed in many places such as oil and gas reservoir. So dyan natin yan, yung mga sewer lines and sewage processing facilities, dark damp places where the bacteria is present. So dyan nagpo-form or nag-create yung hydrogen sulfide.
And then what else? Where is the hydrogen sulfide found? It is commonly found in the example production separation or separators, lalo na yung tinatawag natin yung kapag nakatrabaho kayo sa mga oil and gas, lalo na dito sa Saudi Arabia, based on our experience. So na-experience po namin ito, no? At mayroon na rin nangyaring incident na isa sa kababayan natin na just because of this hydrogen sulfide, nawalan siya ng malay, nawalan siya ng pag-iisip, hindi na niya maalala yung mga ginagawa niya based on our experience. Okay? So, nakakalungkot po yun, pangyayari na yun. Okay? Ito yun sa production separators, dito natin ma-encounter ito or makikita lagi or ma-encounter. Hindi naman natin, yung hydrogen sulfide kasi colorless, hindi natin makikita sa nakikitain natin. So, na-encounter natin ito by smelling. So, dapat hindi natin pangarapin na amuyin kung nasaan yung hydrogen sulfide. Okay? Sulfur removal system, dyan na commonly nagde-develop o nagpo-form yung hydrogen sulfide. Yung sa mga pits or ciliars or seaweeds, sa vapor reservoir recovery units, and then sa wellhead or tanks, and then sa mga oil and gas pipeline corridor. Ito yung mga pinaka-common or pinaka ano natin masasabi ma-encounter natin, lalo na sa mga confined space, sa mga confined spaces, yung mga mga existing confined spaces, yung mga sandpit, yan. Diyan natin ma-encounter yung mga hydrogen sulfide na yan. So, where are the health hazard of H2? What are the health hazards of H2S? Hydrogen sulfide can have an array of health effects on the body depending on exposure concentration. H2S will enter through our lungs and it is considered a chemical asphyxiation or asphyxiate. Kasi dyan na mga Bisaya kasi. It blocks the transfer of oxygen to the blood cells and causes paralysis or pwede kang ma-paralyze yung mga respiratory system mo kapag na-inhale or na-smell mo yung ma-smell mo yung high concentration of average of hydrogen sulfide, yung toxic gas na ito. Ito yung dapat natin malaman, yung exposure limits. So, here are the oxygen sulfide. Dito sa Saudi Aramco, kapag mayroon ma-detect na even 10 ppm, sabi nila, pwede magtrabaho ng 8 hours period or average of 8 hours period of time kapag mayroong exposure limit ng 10 ppm. But in our experience, kapag nakarinig lang kami ng alarm sa mga personal namin, yung mga workers namin automatic na train yan sila kapag narinig na yung alarm, regardless kung gaano kataas yung concentration o gaano kababa yung concentration, ay pinapapunta na namin yan sa safe area or safe zone area or yung tinatawag natin assembly point. Yan. Dito sa Saudi Aramco, hindi nila isinasaalang ng alanganin ang mga buhay ng mga workers. Kapag mayroong ma-detect na H2S, automatic stop yung activities. But according to about the exposure limit na binibigay, kapag 10 ppm pwede magtrabaho ng 8 hours, kapag 15 ppm pwede magtrabaho ng 15 minutes, and then immediate dangers between life and health kapag umabot ng 100 ppm. So, as what I've said, dito sa Saudi Aramco, hindi na po pinapaabot ng ganong concentration, or kapag mayroon pong na-detect na hydrogen sulfide, automatic po ini-stop po natin yung activity. Okay? So, para lang malalaman natin kung ano yung health effects or the level of concentration ng H2S
na kung saan magbibigay ito ng health effect sa ating health. Okay? So the following table, makikita ninyo kapag nasa concentration ang H2S ay 10 ppm, para sa kalaman ng lahat, pag sinabi natin 10 ppm, ang 10 ppm means is parts per million. Napakaliit lang po, hindi natin ito, kung gaano kaliit lang po ng concentration nito, kung gaano ka-lower yung concentration nito, 10 ppm. Okay? So, kapag nalanghap mo itong 10 ppm, magkaroon ka ng eye irritation or even skin irritation. And then kapag umabot ng 50 to 100, slight respiratory tract irritation after 1 hour exposure, maaring magkaroon ka ng magkaping ka, eye irritation, loss of sense of smell, and after more than 1 hour, 2 hours, 15 minutes, magkaroon ng altered respiratory infection, like makaramdam ka ng pain in your eyes, drowsiness, and then after 15 to 30 minutes, maaring magkaroon ka ng throat irritation, and after 1 hour, several hours exposure, it will result gradually increasing of severity of the symptoms. Kung ano yung nararamdaman mo, maaring magkaroon ng severity, and it will occur or it will be resulting into death, o hindi ka mamatay kapag ma-expose ka sa 100 ppm. So 200 to 300 ppm, it automatically severe respiratory tract irritation after an hour exposure, possible pulmonary edema or fluid in the lungs, magkaroon ka ng fluid sa lungs mo, sa baga mo. 500 to 700 ppm, magkaroon ka ng lost consciousness, and then possible mamamatay ka pa. 700 to 1,000, rapid unconsciousness, and then loss of respiratory, and it will result to death immediately within a minute. Okay? 1,000 to 2,000 ppm, unconscious immediately, and loss of respiratory, and it will result to death a few seconds or a minute. Ganun ka tindi yung health effect kapag ikaw ay na-expose sa level of concentration ng H2S. Kaya tandaan natin, payo ko sa lahat, para sa informasyon sa inyong lahat, kapag nagtrabaho kayo sa mga oil and gas, sa mga plant, sa mga chemical plant, kapag mayroong nag-collapse sa area, which is alam natin mga existing utilities, or lalo na sa mga pipeline corridor, wellhead, sa plant, so wag kaagad natin i-rescue yung tao kapag nag-collapse. So maaring na-expose siya sa toxic gases. Hindi natin alam, hindi lang H2S ang pinaka-deadly sa toxic gas. Marami pa ng mga klaseng toxic gas na ma-encounter natin sa mga plant, sa mga oil and gas, sa refinery, sa pipeline corridor, sa wellhead. So marami pa tayong ma-encounter na mga niyan. So bago natin i-rescue, lalo na pag nag-collapse, wag din natin painumin ng tubig. Alam nyo ba yung kapag na-expose ka sa H2S, kapag inainom mo ng tubig, magiging acid po yun. Magbubula yung niya, at lalo pang mapabilis yung kamatayan niya. Tandaan nyo yan. Yung tubig ay magkaroon ng soluble epekto sa H2S, magkaroon ng mixture or mixing sa H2S and water, and it will result to become an acid. So delikado po yan. Next, ano yung gagawin natin kapag para maiwasan natin ito, yung mga bagay na ito? So monitoring, pag sinabi natin monitoring, kailangan natin i-monitor yung area. As mentioned, one of hydrogen sulfide effect of the body, yung deadness of sense, or maaring mawalan tayo ng smell. So this can cause false sense of security, and therefore we must use air
monitoring equipment to detect H2S. So there are a variety of equipment can be used of this. We have what we call the PICS monitors can be located where contamination is possible. So ito yung ginagawa namin sa experience namin ito ginagawa namin, mayroon kaming tinatawag na stand-alone gas monitor. Okay? Sa experience namin, mayroon kaming simultaneous activities, mga rig, iba't ibang klaseng rig magkalapit. So kami nasa gitna, nasa gilid, mga pipeline na hinahanda namin para sa pag-connect sa mga sa wellhead. So naglalagay kami ng 100 meter distance, 200 meter, 1 kilometer ng mga stand-alone gas monitor. Kasi halimbawa, yung habang nagre-rig, maaring magkaroon ng leak yung nila, or maaring mahukay nila may mataas na konsentrasyon ng H2S at due to air, yung malakas yung hangin, mapadpad or madala yung H2S palabas doon sa rig at maaaring mapunta doon sa mga kalapit na mga nagtatrabaho like our experience. So naglalagay kami ng gas or PICS monitor. Kapag mga existing naman ng mga oil and gas, lalo na sa wellhead at sa mga ghost plant, kung saan yung prone sa mga leakaging or leakages na mga area, doon nilalagay yung mga PICS monitor na gas detector. Doon nilalagay, doon na ini-install malapit doon sa mga area na prone sa mga contamination or possible na magkaroon ng contamination ng H2S or magpo-form yung H2S. Then another, alarms to alert personnel when H2S level exceed permissible exposure limit. Ito yung mga ginagamit natin, nilalagay natin yung mga gas monitoring, yung mga tinatawag natin personal gas monitor. So yung mga workers natin, yung mga trabaho malapit sa area na kung saan prone sa mga H2S, sa mga existing gas line, chemical pipeline, lalo na sa mga loob ng sewer line or sa mga confined space. So sinusuot nila ito. Minsan chine-check pa natin using by multiple gas tester. Okay? So yun ang mga ginagawa natin, monitoring. Okay? So yan lamang po ang maaari nating maibigay sa inyo na mga knowledge. So when do we monitor? All monitoring should be done anytime there is a potential for someone to be exposed over permissible explosive limit of H2S. Okay? Example of when the air monitoring shall be performed are at all times when working around H2S concentration. Kailangan all the time, maaring every minute, every second, kailangan natin, or maglagay tayo ng stand-alone na kung alam natin na mayroong potential na magkaroon ng hydrogen sulfide concentration sa area na yan. And during all confined space entries, kailangan natin i-monitor, mag-gas-test tayo kapag pumasok tayo sa mga confined spaces, sa mga existing or mga malapit na mga chemical area or oil and gas. Anytime if there is a potential to be exposed over the PPL, so yan ang lagi natin magkaroon tayo ng monitoring, gas testing. When lalo na sa mga gauging of tanks, yung gauging of tanks, yung maglilinis ng mga tangke, ng mga existing tank, i-sure natin muna kung wala na bang toxic gases, any form of toxic gases, lalo na yung H2S. So ganun natin minomonitor yung activities, lalo na kapag pinag-usapan natin yung H2S. Okay? So next, skip guidelines. Paano natin i-train yung mga tao? Paano tayo mag-skip during H2S incident, or kapag mayroong H2S, present of H2S during nagtatrabaho kayo, may nag-form na H2S. So you should release once the release of H2S occur, there are some
skip guidelines. Ito yung mga guidelines. We need to know the alarm system. Okay? Kapag mayroon tayong nilalagay na mga alarm system or mga detector, dapat alam natin kung anong klaseng alarm ang mayroon dyan. Okay? Maaaring kapag nasa planta ka, mayroon iba't ibang alarm maririnig natin. Mayroon para sa fire, para sa mga injury or medical alarm, and then mayroon din sa H2S or gas toxic release. Diyan sa mga planta, sa loob ng planta, mayroong tit, tit. Depende po yan sa kapag nandun kayo sa planta, magkakaroon kayo ng tinatawag na safety awareness with regards of alarm system. So kung ano yung mga sistema na pinatupad nila, kung ilang prulong, kung ilang seconds yung bawat alarm system, at para saan itong para sa fire, para sa medical emergency, para sa toxic gases release. So ganun ang tinatawag natin, we need to know the alarm system. And of course, kapag hawak mo or mo yung H2S gas monitor, alam natin yung alarm. Automatic yung alarm na yan ay nakadetect doon sa H2S. Know where the potential sources of H2S are located. Dapat alam natin yan kung saan yung mga potential na mga mayroong magpo-form or magkaroon ng toxic gases release or H2S release. We need to know the wind direction. Saan ba pupunta yung hangin? Kasi gaya ng sinabi natin, yung H2S is heavier than air. Nasa lower level yan lagi. Pag ng hangin, tumatakbo, lumalakad lang yan kung saan siya pupunta. So kapag makaamoy tayo ng like rotten eggs na smell, so maisip natin na ito'y parang H2S. So tingnan kagad natin yung wind direction. Kailangan yung skip natin, opposite tayo sa wind direction. Kung ang direksyon ng air ganito, so ikaw dapat ganun. Hindi yung sasabay ka, para mo na rin sinabayan at maubos mo yung amoy ng oxygen, hydrogen sulfide. Dapat opposite direction ka or cross wind direction. Okay? Then what else? How to skip? By getting unwind to higher elevation. Kung maganda, mapunta ka sa higher elevation na area. Kasi gaya na sinasabi natin, yung H2S is heavier than air. Nasa mababa talaga siya. So kailangan natin, pwede tayo sa mataas na area para yung crosswind and opposite direction tayo lagi kapag mayroong mga gas release or H2S release. When skipping, always go cross and wind. Yan yung sinasabi natin, cross and wind direction. Never go directly upwind. Yung running into the source. Okay? Kaya kapag halimbawa, yung direksyon ng hangin, which is sumabay pa yung ng H2S, concentration ng H2S na nadala ng hangin, tapos sumabay ka sa direksyon ng hangin, ay para mong inuubos yung amoy or yung ng H2S. So ganun po ang skip guidelines ng during release of H2S or any toxic gas. Then summary, hydrogen sulfide is a deadly, especially when you don't understand or respect its dangers. Take H2S seriously. Follow all safe guidelines and standard. Remember, always ask your supervisor if you are not sure kung ano yung mga ginagawa natin sa site, lalo na sa trabaho natin, lalo na sa mga involved sa mga oil and gas and chemical plant. So it's a matter of life or death kapag nandun na tayo. Kaya mataas yung mga sahod ng ibang mga kumpanya, nagbibigay ng mataas ng sahod dahil yan sa mga hazard pay. Okay? So thank you very much po. Naway itong munting kaalaman na binahagi natin ay mayroon kayong matutunan. So welcome sa mga gusto mag-abroad dito sa Middle East, lalo na sa Saudi Arabia. At welcome kapag kayo ay pumasok na sa mga oil and gas, mga chemical plant, mga pipeline. So at least dito nagkaroon na kayo ng konting kaalaman with regards of toxic gases or H2S. So maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Yan. Thank you for watching and subscribe, like and share.
para marami pa kayong matutunan at ma-update kayo ng mga kaalaman na ma-share natin. Okay, that is a WinSat. Ito yung WinSat natin, ano? Sa mga gas plan, makikita natin yan sa mga wellhead. Okay? So, thank you very much. Maraming salamat po. Bye-bye!